Tulikam ang maaksyong pagtugis ng mga pulis sa isang namaril umano sa Quiapo sa Maynila. Tumalumpa ang suspect para makatakas pero na-corner pa rin. Panoorin ang eksklusibong pagtutok ni John Consulta. Palinga-linga pa nung una ang nakahood na ito habang naglalakad sa Barangay 384 sa Quiapo, Maynila. Maya-maya, bigla itong tumakbo at lumiko. Ang di niya alam, parating na pala sa kanyang likuran ang ilang pulis na nakarinig ng putok ng baril. Napatalon ang nakahood para sa natakasan ng mga pulis pero tinutukan ng automatic rifle kaya sumuko rin. Ayon sa Manila Police, may binaril ang suspect ilang minuto bago ang habulan. Nakaupo itong biktima. Dinaanan siya nitong suspect natin, nilampasan, tiningnan. Nung masigurado niya na yun yung target niya, pinutukan niya ng ilang beses sa ulo na kaagad niyang kinamatay. Na-recover sa suspect ang isang kalibre 45 baril at mga bala. Nagkataon na nandun yung mga pulis natin, yung TMRU, yung motorcycle cops natin. Narinig nila yung puto, kaya pinuntahan nila kung saan nanggaling. Itinanggi ng suspect ang pamamaslang. Wala po akong pinatay. Natakot na rin ako, sir, kasi may narinig na putok, sir. Ito kasing baril na na-recover natin sa kanya, immediately ipapasuri natin ito sa crime lab for ballistic examination. Baka mamaya nagamit na rin sa ibang krimen ito. Malalaman ka agad dito pagka lumabas yung resulta. Nahanap sa reklamong murder ang suspect habang patuloy na inaalam ang motibo sa pamamaril. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Imbes na madaanan, naging tambakan na ng basura ang isang kalsada sa Caloocan City. Ang sinisisi ng mga residente, madalang umanong pangongolekta ng truck. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Bawal magtapon ng basura rito. Yan ang nakasaad sa karatulang nakapaskil sa isang bahagi ng Kaagapay Road sa Barangay 188 sa lungsod ng Caloocan. Pero tignan nyo naman, tambak pa rin ang basura na sumakop na sa kalahati ng kalsada. Sumbong ng ilang residente, hindi raw nasusunod ang lingguhang paghahakot ng truck ng basura sa lugar na misay 2 o 3 beses lang umano maghakot kada buwan. Nangangamoy talaga. Ang sabi naman kasi, may darating na truck, hintayin na lang. Ang inabutan ng inyong Kapuso Action Man na nagtatapon ng basura sa lugar, sinigundahan ang problema. Mga once a month po minsan 3 to 2 weeks yung bago siya dumating, so tambak na po yung basura eh. Hindi na rin po kasi natutupad yung signage dahil po sa sistema po. Kasi sobrang baho po pag na-stuck sa bahay, kaya yun, nagkukusa na lang kami itapon dyan kahit bawal. Dumulog ang inyong Kapuso Action Man sa Caloocan City Environmental Management Department. Ang nangyari kasi ma'am talaga is, ngayon lang din naman nila binota out yun Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit ang barangay, nagulat din, inalam po namin sa aming garbage hauler o contractor. Ayon po sa kanila, yung tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan itong mga nakaraang linggo ay naging sagabal o naging pahirap sa mga tauhan nila na maubos yung basura. Gayunpaman po, kami po ang City Environmental Management Department, kasama po ang barangay, agaran po naglinis dun sa area para maubos yung mga natira na basura doon sa lugar. Tiniyak nilang masusunod na ang 3 beses na linggo ang schedule ng paghahakot ng basura sa lugar. Ang barangay mismo ay nagsabi o nag-commit na tutulong para magkaroon ng dagdag na hakot na schedule para sa kanila. May paalala rin sila sa mga residente hinggil sa tamang paraan ng pagtatapon ng basura. Antayin o ilabas kapag nandyan na yung truck. Huwag po natin itapon sa pampublikong lugar para sana maiwasan natin yung multa o yung parusa. Sa ngayon ay naalis na ang inireklamong tambak ng basura sa lugar. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para sa inyong mga sumbong, ipadala nyo lamang sa Kapuso Action Man Facebook page. Dahil sa naman reklamo, pang-abuso o katiwalian, tiyak may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Nilinaw ng Chamber of Customs Brokers Incorporated o CCBI na hindi lisensyadong customs broker si Mark Taguba na sinentensya ng Korte kamakailan. Si Taguba ang isa sa mga hinatulang guilty kaugnay ng 6.4 billion peso na shabu shipment mula China noong 2017 na nadiskubre sa loob ng 5 metal cylinders sa Valenzuela.
Sabi ng CCBI, wala si Taguba sa listahan ng licensed professionals sa ilalim ng Professional Regulation Commission. Hinikayat din nila ang publiko na kilatisin ng mabuti ang pagkakaiba ng mga lisensyadong customs brokers sa mga individual na anilay nagpapanggap lamang bilang customs broker. Spotted na magkasama sa GMA Network kanina sina Alden Richards at Catherine Bernardo. Welcome sa GMA. Masayang binati si Kat ng mga kapuso sa GMA lobby. Nasa GMA si Catherine para sa promotion ng balik-tambalan nila ni Alden na Hello, Love Again na collaboration ng GMA Pictures at Star Cinema. Maraming guesting sina Alden at Catherine sa GMA shows, kabilang na dyan ang Family Feud. Dapat ding abangan ang kick-off at poster launch ng pelikula sa Laguna ngayong Sabado. Nahaharap sa panibagong reklamo si Alice Go dahil sa pineke umano niyang pirma sa counter affidavit bago nag-abroad. Dawit sa asunto ang abogadong nagnotaryo at 4 na iba pa. Nakatutok si Salima Refran. Yung last page po ng document po, na-sign ko po. Na-sign mo saan? Na-sign ko po bago po ako umalis. July 1st week, opo. Under oath, si dismissed Bamban Mayor Alice Guo nang aminin sa mga senador na pirmado na niya ang signature page ng kanyang counter affidavit bago pa umalis ng bansa. Pero ayon sa investigasyon ng Task Force Guo ng National Bureau of Investigation, yung pirma doon is not a signature of Miss Alice Guo. It was proven that the sample signatures appearing on all those documents as compared to the supposed signature appearing on the counter affidavit were actually not written by one and the same person. So basically what this actually means is that iba po ang pumirma doon sa counter affidavit. Hindi pa raw matukoy kung sino ang pumirma, pero malinaw raw na falsified ang dokumento. Irregular yun. Dapat the affidavit, it should be signed in the presence of the notary public. Dahil sa mga pag-aming ito at mga ebidensya, nahaharap si Guo o Guo Waping sa mga reklamong perjury, obstruction of justice, falsification by a notary public at use of falsified document. Dawit rin si Attorney Elmer Galicia na siyang nagnotaryo sa dokumento, pati ang mga tauhan ni Guo na si Kat Salazar na umano'y body double ng dating alkalde at isa pang staff na si Geraldine Pipito. Pati na ang sekretarya ni Sual Pangasinan Mayor Liseldo Calugay na si Cheryl Medina at ang isang kadante na kumausap umano kay Attorney Galicia. Si Galicia, hinainan na rin ang disbarment case ng NBI sa Korte Suprema. To our fellow lawyers that we should obey the law. And if you are caught doing something, it will be dealt with severely. Dagdag ang mga reklamong ito sa mga legal na kinakaharap ni Guo. Gayunman, dadaan muna sa evaluation ng National Prosecution Service ang mga reklamo bago isalang sa preliminary investigation. Samantala, patuloy ang investigasyon kay Guo, pati na rin ang mga alegasyon na isa umano siyang Chinese spy. These allegations are very serious allegations. We take them seriously. It's number one, especially espionage is involved. Ang Department of Foreign Affairs nagsabing minomonitor na rin nila ang mga ulat ukol sa umano'y foreign covert operations sa Pilipinas. Kaugnay din ito ng alegasyong isa umanong Chinese spy si Guo base sa lumabas sa dokumentaryo ng Al Jazeera kamakailan. In accordance with its mandate to help protect national security, the department takes such reports seriously and is monitoring relevant developments in this regard. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok 24 oras. Binigyan din ni Pangulong Bongbong Marcos ang programa niyang wala ng gurong magre-retiro bilang Teacher 1 sa gitna ng pagdiriwang ng National Teachers Day. Nakatutok si Ian Cruz. Kinilala ni Pangulong Bongbong Marcos ang kontribusyon ng mga guro sa lipunan sa pagdiriwang ng National Teachers Day sa Smart Araneta Coliseum. Not only will the schools not work without teachers, the community will not function without you.
Sabi ng Pangulo, hindi lamang kanyang lolo at lola ang nagturo, kundi pati ang kanyang may bahay at maging ang kanyang inang si dating First Lady Imelda Marcos. Muling idiniin ng Pangulo ang programa niyang Wala ng Guro ang magre-retiro na Teacher 1. Kasama ng Pangulo sa selebrasyon, sina Education Secretary Sani Angara at Speaker Martin Romualdez. Sumama rin ang Pangulo sa pamigay ng tulong ng programang Love for All ni First Lady Liza Araneta Marcos. Sa ilalim ng programa, nakapaghahatid ng libreng laboratorio, konsulta at gamot sa mga nangangailangan. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz nakatutok, 24 oras. 2020 pa hawak ng mga mista ni dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga ang nagturo sa umunoy nasa likod ng pagpatay sa retiradong general. Hinintay nila ang tamang panahon para sa kaligtasan ng whistleblower at kanyang pamilya. Nakatutok si June Veneracion. 2 buwan matapos ang pananambang kay dating PCSO Board Secretary at retired General Wesley Barayuga noong July 2020. May ideya na umano ang kanyang mga klase mula sa Philippine Military Academy Matikas Class of 1983 sa kung sino ang mga utak sa krimen. Our classmates who are in government positions, they form nagkaroon sila ng core group to work on it silently, to gather witnesses and evidences, siyempre para sa resolution ng kaso and to seek justice for our classmate. Aniya, October 2020 pa nila hawak at pinuprotektahan ang mga pangunahing testigo sa krimen na sina Police Lieutenant Colonel Santi Mendoza at Nelson Mariano. Takot siya sa buhay niya at saka sa pamilya niya na kung magsasalita siya agad is may babalikan. Ang sabi niya is he will tell everything at an opportune time, sa tamang oras. Ang tingin nila ay tamang oras, dumating nang magpalit ang administrasyon, lalo nang mag-imbestiga ang House Quad Committee sa extrajudicial killings ng administrasyong Duterte. Noon na raw nakasilip ng pagkakataon ng mga mista ni Barayuga na ilutang sina Mendoza. Sa Quadcom hearing, itinuro ni Mendoza sina dating PCSO General Manager Ruina Garma at Napolcom Commissioner Edelberto Leonardo na siyang nag-utos umano sa kanya para planuhin ang pagpatay kay Barayuga. 4 na taon na since his assassination, finally nakakita na rin ng liwanag para matapos yung kaso. Napausad man ang kaso, posibleng masakripisyo ang karera ni Mendoza sa pulisya ayon sa Internal Affairs Service ng PNP. Kung totoo man, lahat ng mga kanyang sinasabi dito, ito ay isang grave offense, na ang maipapataw na parusa dito, ang pinakamabigat sa administratibo, yung pagkakatanggal sa serbisyo. Iimbestigahan din ng IAS kung may dapat managot sa mga nag-imbestiga sa pagpatay kay Barayuga sa Mandaluyong City. Unang humawak sa investigasyon ng Hepe noon ng Mandaluyong City Police Station na si Colonel Hector Grijaldo, nakaklase ni Garma sa PNP Academy. Walang nangyari sa 6 na buwang investigasyon kaya naging cold case at otomatikong napunta sa PNP CIDG. Kung saan man mahahantong itong ebidensya na ito, malalaman natin na ganun talaga. Let the axe fall where it may. Pinuri naman ng Justice Secretary ang Quadcom dahil sa kasong ito. I still marvel at the information that they're getting. Nakakatuwa. That is suddenly now warm again. Kasi maraming cold cases ngayon. Nagkakaroon lang ng liwanag na kung mayroong whistleblower. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Mga kapuso, mas maaliwalas na panahon na ang aasakan bukas pero maging handa pa rin sa mga pag-ulan lalo na sa hapon o gabi. Wala nang nakataas na wind signal sa anumang bahagi ng bansa dahil sa bagyong Julian na muling pumasok sa Philippine Area of Responsibility kaninang umaga. Huli ang namataan 255 kilometers northwest ng Itbayat, Batanes. Naglandfall ito sa Taiwan tanghali kanina. Ayon sa Pag-asa, posibleng humina at maging low pressure area ang bagyo habang tinatawid ang Taiwan. Pero patuloy itong magpapaulan sa Batanes at Babuyan Islands. Dahil din sa bagyo, delikado para sa mga sasakyang pandagat na pumalaot sa northern seaboard ng Northern Luzon. Samantala, yung trough o yung extension ng bagyong Julian ang magpapaulan sa ibang bahagi ng Northern Luzon gaya sa Ilocos Region, Apayao, Abra, Kalinga at mainland Cagayan. Easterlies at localized thunderstorms ang magpapaulan sa iba pang bahagi ng bansa. Base sa datos ng Metro Weather,
Sa hapon ng ulan sa halos buong Luzon bukas. May heavy to intense rain sa Ilocos Region, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Kalat-kalat din ang ulan sa umaga sa Visayas, pero maging handa sa malalakas na ulan sa hapon hanggang gabi, partikular sa Samar, Leyte at iba pang bahagi ng Negros Provinces. Ilang araw na ring inuulan ang ilang bahagi ng Mindanao kaya doble ingat sa banta ng landslide, lalo't malambot na ang lupa. May heavy to intense rain sa Caraga, Northern Mindanao, Barm at Davao Region. Huwag ding kakalimutan ng mga taga-Metro Manila ang pagdadala ng payong dahil posible ang ulan sa hapon dulot ng localized thunderstorms.